And good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Ay, ngayon ay, anong date na ngayon? So 29. Napanood niyo yung reels ko sa Facebook. So ilang araw na ulit akong walang vlog. Although yun naman talaga yung plan ko na hindi muna mag-vlog ngayong bakasyon. But yun may nangyari na naman sa akin na hindi ko ini-expect na mangyayari. Napilay po ako. So, explain ko mamaya ano nangyari, bakit ako napilay, bakit ako nagkaganon. Pasko pa naman, and then hindi ko ina-expect na ganun yung mangyayari. Pugong biyahero, ang hero ng masa, ang hero ng masang Pilipino. Handang maggala sa kabundukan para ang ating kababayan ay mapuntahan. Ang pugong biyahero, handa na tulungan malayong kababayan na nangangailangan. Hindi namimili kahit pa na sino. Pugong biyahero, hero ng masang Pilipino. Pagkagaling ko ng Davao at makauwi ako dito sa amin sa Laguna ay nakaramdam agad ako na ganito na yung aking paglalakad. At nung New Year's Eve, lalo pa itong tumindi. Pinilit ko na lamang ang aking sarili para maging masaya ang pagdiriwang namin ng Pasko nung gabing yon. Pero sadyang napakasakit na at talagang napilay na ako ng gusto. Ipinahinga ko siya ng ilang araw. Mga ilang araw akong nandito lang sa bahay at hirap sa aking paglalakad na hindi ko maintindihan kung bakit ako nagkaganito. Ano nga ba ang nangyari sa akin? Kagaling kasi namin ng Davao. Yun, nagsimula na to. Pero bago yun, nung nasa Davao kami, mga ilang, siguro kinabukasan pagdating namin. Pagising ko, may pantal akong nakita sa legs ko. So, tinignan ko lang ako. Parang wala naman. Sabi ko baka nakagat na naman ako ng lamok. O sabi ko, nag-worry nga ako kasi sabi ko baka parang may kagat na naman ako ng lamok. Pero parang hindi siya kagat ng lamok. Parang siyang dalawang tusok na ganon. So, hindi ko naman siya pinansin. Sinabon ko lang nung naligo ako. Sinabon ko siya ng safeguard. Tapos yun na. Tapos nung pagkagaling namin sa kay sister, nararamdaman ko siya para makate. So hindi ko siya kinakamot, ginaganong ko lang. Parang ginaganyan ko lang sa legs ko. And then, nung umuwi na kami, tapos natulog. Pagising ko naman ng umaga, sabi ko, parang mapula na siya na. May maumpok, pero maliit pa lang. Ganun. Tapos, hindi ko na naman pinansin, sinabong ko lang ulit. Nung pabalik na kami ng Manila, medyo kumakati-takati na talaga siya. Parang irritable yung legs ko. Hindi ko talaga kinakamot kasi baka ako magsugat. Ayun, nung pag-uwi dito ng Manila, kinabukasan, nakita ko, doon mapula na may parang pimple na maliit. Tapos, pagdating ng hapon, para siyang tawag namin doon parang pamaso na may yung parang napaso tapos may parang nagtutubig. So tinignan ko lang siya, ayokong pisain kasi baka ako magsugat. Pero nung mga ilang oras na nakita ko lumalaki siya. Tapos napisa, nawala yung tubig. Sabi ko yun lang pala. Pero the next day, bigla siyang umiinit. So, umiinit siya, matunting namamaga. Sabi ko, baka pasa. Baka pasa ito. Ganon, ang isip ko. Hanggang nung hanggang mag Christmas Eve, ay, yun na. Nahirapan akong lumakad. Yan yung nasa video. Nahirapan akong lumakad, papilay-pilay na ako. Hindi ko ma-explain, makirot. Hindi ko maintindihan. Sobrang, minsan masakit, minsan mawawala. Kasi nga hindi lalakad. Tapos, ayun na.
Sabi nga ay pigsang dapa, ganyan. So, inisip ko na lang na ay mawawala din yan. Kaya lang, lalong naging worst. So, parang wala naman akong ginagawa. Hindi ko nga nilalagyan ng kasi baka ako ma-infect o what. So, inisip ko, pa-check up na lang. So, after Christmas, 25 kasi sarado yung clinic. So, 26. So, napunta na akong clinic, pina-check up ko. So, explain ko naman sa doktor. So, hindi naman niya masabing pigsa o what, pero binigyan niya ako ng reseta, which is yung antibiotic. Tapos may pain reliever. Yung pain reliever hindi ko ininom kasi ayoko uminom ng pain reliever. Hanggat maaari kung kaya kong tiisin. Ilalagyan ko lang siya ng, inahat compress ko lang siya. Ganyan. Ayan. Inahat compress ko. Tapos yung antibiotic, yung nareseta sa akin ng doktor. So yun, naresetahan niya ako ng gamot. So yan. Ito. Binigyan niya ako ng gamot na to, which is yung antibacterial na cream. So pinapahid ko siya sa legs ko, dun sa may portion ng may sugat, kasi talagang nagsugat na po siya. So mamaya pakikita ko sa inyo, i-blurred ko na lang, no? Tapos ito naman, yung isa, ito yung oral na antibiotic, which is yung Coamoxiclab na 625 mg, medyo mataas. So ito yung aking iniinom for 7 days, 3 times a day. Tapos ito yung pain reliever na Siloxib pag kumikirot, pero hindi ko siya iniinom kasi 200 grams din naman, 200 grams lang naman, but hindi ko siya iniinom kasi ayokong uminom ng ang tawag dito, pain reliever, no? Ayan, but tinitiis ko yung kirot. So ang nangyari ay yun nga, parang naging pigsa. Pero we find out na parang insect bite siya. So paano ko nasabing insect bite din siya? Nag-chat kasi ako kay Yusil, kay Madam Yola. Inamusta ko kasi nasa Negros na rin siya. Sabi ko, hindi ako makalakad ng ayos kasi mayroon akong pigsa or insect, hindi ko alam kung insect bites. Ngayon, sabi niya, ay ako rin, masakit yung likod daw niya. Sabi ko, hala, tinignan namin. So pinakita niya. Wow, nagulat ako. Same scenario, parehas kami until now. So nagsasuffer din siya ngayon sa likod niya na may parang pigsa na maliit, na may parang kumbaga sa bulkan na meron siyang kaldera. No, yung bunganga ng bulkan na parang gano'n, may maitim sa gitna. So sabi ko, parang pigsa rin na pero nung kinonsulta ko kay Tita Pibilab, kasi doktor si Tito Greg yung kanyang asawa, parang insect bites nga daw na gano'n. So parang yun din naman yung nasa isip ko, na hindi talaga, parang hindi siya pigsa. So parang poisonous yung nakakagat sa amin kasi parehas kami ni Madam. So si Madam nagsasuffer din siya sa likod niya. Ako naman dito sa legs. Talagang napilay ako. Si Madam halos hindi rin siya makano dahil sobrang sakit at nilalagnat siya. May halong ganun eh. Ako din nakaramdam ako ng paglalagnat. So inisip ko na lang, di ba, kapigsa what? So inaantay nating mahinog. Ayan. So hanggang isang araw talagang hirap akong makalakad. Hanggang kagabi talagang kumikirot. Ayan o, bumababa ako ng hagdan na paupo-upo ako.
sakit. Napakasakit. So parang i-rate ko siya 8 to 1 to 10. Minsan nag-8 siya, 7, gano'n. Pero tinis ko, ginaganon ko lang ng warm water. Hindi ko alam na ganito yung mangyayari. So, siguro insect bite nga. Insect bite, yung nasa isip ko. Kasi may dalawa po siyang ganun. Na may kumagat na napaka-poisonous siguro. Kaya medyo hindi ko na masyadong na ano yung holidays. Kasi most of the time nandito lang ako sa bahay. Pinapahinga ko siya pag halimbawa iuunat ko po yung paa ko ng ganyan. Yan, mas okay. Pero pag nakababa, nangangalay, masakit. Nung isang araw, pagang-paga po ito. Sobrang paga niya na talagang hindi ko siya pag lumalakad ako talagang pumipilay. Parang naging pansamantalang naging PWD yung aking itsura. Ayan, mamaya ipapakita ko sa inyo. Kaya parang nga rin siyang naging pigsa. Pero ngayon lumambot na siya at inaantay ko kasing paging okay. Pero kasi nakainom na ako ng antibiotics, so medyo nawawala-wala. Pero nandun pa rin yung pag hinahawakan ko may pain, masakit pa rin. Pag matagal kang naglalakad, masakit. So kailangan talaga ipapahinga. So sabi ko nga, it's another trial at pagsubok ulit. Pero may last month na dengue ako. Tapos ito naman. So parang 1 week din itong akong mangyayari nito. So although magwa 1 week na nga rin. O 1 week na. I'm waiting na maging okay na. So, pero ngayon okay naman na yung aking kaya lang, yun nga, magkakakulani ka, masakit yun dito ko sa singit. Talagang nahihirapan akong igalaw yung aking mga paa. Yung kanang bahagi ng aking legs, mahirap. So, pero so far, naging okay naman ako. At yan, pag lumalakad ako, yan, ganito. Pag lalakad ka, ayan, at least ngayong umaga, medyo okay na po siya. Ayan, nakakagalaw-galaw na ako. Ko na siya. Dati pag kagigising ako ng umaga, talagang pag upo ko din pagising ko ganyan, handahan pa akong tatayong ganyan. Kasi masakit. Pero ngayon, okay na siya. Ayan, hindi na ako masyadong napipilay. Ewan ko lang mamaya ulit kasi minsan ganun Ayan. So, kaya yung napanood nyo na yun yung nangyari sa akin. Minsan din natin ina-expect yung mangyayari sa paligid na kahit minsan nag-iingat tayo. Takot na takot nga ako kasi sabi ko, ayoko nang makagat ng lamok. Kaya nung nag-vlog kami sa kay sister, mapansin nyo talagang sinabi ko dun sa vlog na talaga ako protective. Nag-off lotion. Kaya lang, yun ang hindi ko maintindihan na may kumagat. Siguro sa bed, sa hinigat namin dun sa condo. Kaya pinapadisinfect ko. Hindi ko alam na mangyayari sa akin yun. Kagabi medyo parang may lagnat-lagnat ako. Pero ngayon nawala na. Ininuman ko lang siya ng Biogesic para maging okay ako. So yun yung mga senaryo na hindi natin ini-expect na mangyari. So, kailangan dapat laging mag-iingat. Nagulat nga lang din ako kasi same kami ni Madam. Ni Madam Yula. Nagtawanan nga rin kami kasi sabi ko, bakit mayroon din siya na naggaganon din siya kaya. Ay. Yan, nagulat din ako sabi ko, bakit may ganyan ka din. Yun pala, kinagat din siya. So, yun, pinapagaling din niya yun sa kanya. Kasi masakit yun sa kanya, sa likod naman Nasa malapit sa may spinal yun sa kanya. Ang pula-pula, tapos yun nga para siyang bulkan. Pero sabi nila, may pigsang dapa. Pero bakit sabay kami? Sorry. Ayun. Ito ipapakita ko sa inyo. Pero i-blur ko na lang ng konti yung no? So, mag-ingat. Yung iba,
pag pinakagat kayo ng insekto, lalo kung kung hindi siya parang lamok at mas maigat talaga ipatingnan. Kasi maraming mga poisonous na mga insect na pag kinagat ka mamamaga. Even nga yung langgam, di ba? Pag talagang allergy ka sa ganon, mamamaga. Pero nag-request din ako ng blood chem kasi nagpapaganon ako lagi para malaman yung aking cholesterol, sugar, yan. Kasi alam niyo naman may hypertension ako. So that's why. So ito pakita ko sa inyo kung ano ang nag-iitsura ng aking pigsa dito or I don't know, insect bite dito sa aking paa na grabe. Alas hindi ako makalakad ng maayos. Grabe yung naidulot nito sa akin. Yan. So yan, ganyan po yung naging itsura niya talagang pagkampagaya nung nakarang araw. Mabuti ngayon at hindi na po masyado. Kaya talagang nagdulot sa akin ng pagkapilay. Yan, bumubuti na naman po siya at pagaling na. So yun, ganun po yung naging itsura niya. Talagang grabe, no? Kung kailan matatapos na yung taon na dapat nag-i-enjoy ako ngayong holiday kasama ang family. Hindi makagala, hindi ko may pasyal yung aking mga pamangkin. Yung makasama sa kanila kasi. Yun nga, ito yung iniinda ko. Ayoko namang dahil baka ma-infect o what. So, thanks God. At pangatlong araw na akong umiinom ng antibiotic. So, nawawala na siya. At unti-unti ko nang nararamdaman din naman yung ginawa. May konting kumikirot pero kaya naman. So, hopefully ay magtuloy-tuloy yung aking paggaling nito. So, marami nag-alala. Dami kong message na natanggap kung ano nangyari. So, ito ngayon ko lang sinabi ulit. Ngayon ko lang sinabi yung naging dahilan kung bakit ako naging pilay, naging temporary PWD. So, dahil doon sa nangyari na yun, mahirap. Grabe. Di ko expect na mangyayari ulit ito sa akin. Daming nangyari, no? The whole year. But, iniisip ko na lang into positive. Iniisip ko na lang na yung mga nangyayari, mga bagay-bagay ay may purpose din. Minsan pinag-iingat tayo or huwag tayong maging kampante. Yung mga trials or pagsubok na yan ay parte ng ating buhay. But hindi ko siya masyadong iniisip kasi through them natututo tayo or sa pamamagitan niyan ay lalo tayo nagiging malakas, lalo tayo nagiging matatag sa mga pagsubok na darating sa ating buhay. Isipin lang lagi natin yung positive. Na kahit ano yung mangyari, huwag kang papadala. Although minsan kasi meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay na I know hindi ako yung hindi tayo nasa sitwasyon niya. But labanan natin, no? Baga, kung ngayong taon ay hindi naging successful or napakaraming trials na nangyari sa buhay natin. But hindi naman ibig sabihin noon ay hanggang doon na lang, no? Palaging may mga positibo pa rin mangyayari sa buhay mo na kailangan mong gawin, kailangan mong pagdaanan at matutunan para maging matatag ka. At dahil dyan, ako po ay sobrang matatag na pagdating sa mga ganyang bagay. So, ayun po. Salamat po sa mga nag-alala, sa mga lahat ng nag-message sa akin. Thank you. Ramdam ko yung pagmamahal po ninyo. Thank you so much. At abangan nyo na lang ngayong January, babawi po tayo sa mga sandali na hindi ako masyadong nakapag-vlog. So, babawi po tayo. And sa lahat ng mga fans all over the world, thank you so much. I love you all. And Happy New Year sa inyong lahat. Ang dalangin ko ay sana ay maging masaya ang inyong pagdiriwang ngayong bagong taon at magkakasama ang pamilya. Ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay, ano man problema ang dumating, ang lahat ng yan po ay may kasagutan basta palagi tayong magtitiwala at kakapit sa Kanya. Tandaan po natin na ang Panginoon ay laging nandiyan at nakikinig para sa atin. Nawa, ang susunod na taon
taong 2025 ay maging maganda para sa inyong lahat. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.